number 1, if narinig lang po ba ako? Okay, para tuloy-tuloy po tayo. Ayun. So anyway, kindly comment number 1. Ayan, nakikita ko dito sa mga participant natin. Sobrang active din talaga. Ayan, number 1. Kasi para tuloy-tuloy po tayo at talagang, alam mo yun, yung magandang event natin, hindi talaga kayo mabibitin. Okay, so anyway guys, gusto ko lang po muna ma-acknowledge first yung mga presence na mga mentors po natin behind sa ganitong klaseng event po natin kasi dahil sa kanila, meron po tayong napakagandang event natin ngayon. So gusto ko lang i-acknowledge no other than Mentor Apple Bagatan, Mentor Selfa, and of course, Mentor Dave Villarino kasi dahil sa inyo, meron tayong ganitong klaseng event din talaga. Kaya pasalamatan mo din po, 'di ba, yung tao nagdala sa inyo na dito at nag-send sa inyo ng link. That's why andito po kayo ngayon. Kaya uulanan po natin ng gratitude bago tayo magsimula. Kasi alam ko excited na din talaga ang lahat ng andito. Kaya, 'di ba, pasalamatan natin yung mga mentors at same time yung mga coaches, 'di ba, mga nag-send sa inyo ng link, and of course, pasalamatan mo din yung sarili mo kasi despite na may ginagawa ka or even naman, 'di ba, gitna ka pa sa trabaho pero still pumasok ka din talaga sa event natin para mapakinggan at makita mo din talaga mismo kung gaano po ba ito kaganda itong event natin ngayon. And 100% worth it po lahat yung napakagandang event natin ngayon. Okay? So, anyway, thank you so much each and everyone sa lahat ng andito kasi nga talagang excited talaga itong event natin, and nakita ko din talaga dito na yung participant natin for almost 40 participant, 'di ba? Shout out sa inyo lahat. And I do believe hindi pa ito talaga total in numbers. Kaya pwede pa nating i-rally. Kaya kasi nga pwede natin mag-send ng link, 'di ba, yung mga kaibigan natin, katropa, naruin din, makita din natin ano ba yung kagandahan dito sa community natin ngayon. Okay? Kaya rally-rally pa tayo guys para at least, 'di ba, mga tao mo, mga kaibigan mo, kamag-anak, 'di ba? Pwede natin sindan ng link para makita din sila gaano ka ba kaganda yung negosyo na ginagawa mo ngayon. Kasi yung mga share po natin, talagang hindi talaga ito basta-basta. Okay, kaya ngayon nakikita ko dito mga participant, mga nasa ibang bansa rin talaga, eh may mga iba naman dito, mga nasa Pilipinas lang, pero still, 'di ba? Dito talaga sa event natin nakikinig, 'di ba? Kaya pwede ko ba din ba malaman if saang banda or saang bansa ka man ngayon nanonood or nakikinig? Okay, para ma-shout out ko po kayo ngayon, and talagang 'di ba gusto din natin malaman if saang umabot yung event natin. So watching from Qatar kay Babay and Malaysia, from Davao, okay, so shout out from Saudi, so yan, Oman, at saka Dubai. So, ibig sabihin yung negosyo natin, kaya-kayang gawin kahit nasa Pilipinas ka. Yun yung advantage. 'Di ba? Kahit saan supalo ka man ng mundo, as long as hawak mo yung cellphone mo, kaya-kaya mo to siyang gawin. Okay? Kaya ngayon pa lang, I'm so excited na din talaga dito sa event natin ngayon. And before that, 'di ba, magpakilala lang din po muna ako. Baka kasi alam ko sa karamihan dito is hindi pa totally ako kilala. So, by the way guys, I'm Paul Joseph Villarino, and at the very young age din, isa rin ako sa mga natulungan sa ganitong klaseng opportunity din po talaga. Okay? Kaya ngayon, 'di ba, napakaswerte mo kasi andito ka ngayon, 'di ba? Talagang nakikinig, talagang alam mo yung pinakinggan etong napakang event natin ngayon, and 100% pag the moment na intindihan at nakita sa inyo etong napakagandang opportunity, 100%, 'di ba? Dito mo rin makikita na gaano talaga kaganda, and masasabi mo sa sarili mo na talaga kung nakaya nila, kayang-kaya mo rin. Kasi itong mga speaker na tatawagin ko or mga share po natin is mga kabataan po ito. Kaya kung nanay ka, may mga anak ka, tingnan mo to siya as mga anak mo. Ikaw naman, kung Gen Z ka naman, tingnan mo to as inspirasyon. Kasi sa akin din na part, before ko din ako nagsimula dito, nakita at na-inspired lang din ako, pero right now, isa na rin po tayo sa mga nag-e-inspired sa napakadami din mga participant, mga partners po natin all over the globe. Okay? Kasi etong mga taong tatawagin ko talaga, sobrang inspiring din talaga yung buhay at yung journey na nangyari sa kanila, pero still, andito pa rin po sila. Kasi talagang etong mga taong tatawagin ko is talagang inspiration talaga ito, or mga icons dito sa community po natin right now. And kung nakikita niyo sa banner is mga tatlong mga pogi, 'di ba? Mga kalalakihan, pero still, 'di ba, ngayon pa lang ay sobrang alam mo yun na inspired talaga kasi me personally talaga sobrang excited talaga ako na mga tatawagin nating share right now. Kaya pag tinawag ko po ito, 'di ba, make it sure sa
buhay po natin ng virtual club. Kaya ang tanong ko na lang, excited ka na ba? Kasi nga magsisimula na po. And tatawagin ko na din po yung first share po natin. And I do believe ready na rin po yung first share po natin. And syempre, 'di ba, pag tinawag ko po itong tao na to, 'di ba, bigyan natin ng virtual clap naman. Okay? So, ready na po ba ang lahat? And lalo na po yung energy nitong tao na to magdedepende po sa energy ng mga participant na ibibigay po natin and 100%, 'di ba? Ma-inspired ka rin po sa story niya. Okay? So, I do believe ready na rin po talaga yung tatawagin natin. Tech, be ready kasi nga tatawagin ko na po. 'Di ba? Yung share po natin o yung first share natin kasi etong taong tatawagin ko lang naman is alam mo yung dating estudyante lang din pero through this, 'di ba? Through this opportunity dahil sa AJG, ngayon po, 'di ba? Isa na po siya sa mga six-figure earners. And aside from that, 'di ba, one of the rising star dito sa community po natin, no other than, please help me welcome Coach Ramses. Okay, ayan. So, thank you so much, di ba, sa malupit ang pag-introduce sa akin sa napakalupit at napakapugi nating post. Ayan, so bigyan naman natin, di ba, ng gratitude message yung napakalupit nating post ngayon. Ayan, so thank you so much, di ba, Coach Paul, sa malupit ang pag-introduce po sa atin right now. And syempre, hello po, di ba, sa nakapanood po, di ba, ng ano natin, ang Zoom po natin right now. Nasa loob po ng Zoom natin right now. So, pakitype naman po kung saan bansa ka right now. Para naman alam ko kung saan po mabot yung alam mo yon yung event po natin. Ayan, so shoutout, di ba, sa mga business partner natin from Oman, Pasig, grabe. So, iba't ibang bansa talaga, di ba, na nakakapasok sa training, sa event po pala natin right now. Ayan, so sa Thailand, okay, so thank you so much sa mga masisipag na mga business partner natin na pumasok talaga, di ba, sa event po natin right now. Ayan, so syempre, bago rin po tayo magsimula, so gusto ko lang din po pala i-acknowledge, di ba, yung founder po natin, Mentor Apple Bagatan, and alam mo yun, yung Mentor Selpa Villarino and Mentor Dave Villarino. So, isa rin talaga sila, di ba, sa bumuo ng community po natin, and syempre, isa rin po sila, di ba, sa gumawa ng event po natin right now. Ayan, so bigyan naman natin, di ba, ng pasasalamat yung mga mentor po natin na talagang sila yung dahilan bakit natin ginagawa itong negosyo, bakit natin tinatrabaho, di ba, yung mga pangarap natin sa buhay. Tama? Okay, ayan. So, syempre, gusto ko lang din po pala alam mo yon, yung magpasalamat din talaga sa privilege na makapag-share po sa inyo right now, di ba, na naging journey ko dito sa community natin, na binago rin talaga 360 degree, di ba, ng community po natin, which is AGG community. Ayan, so syempre, pakitype naman po ng excited. Okay, kung ikaw excited ka na rin talaga na makinig, ma-inspire, di ba, sa magiging, alam mo yun, magiging share ko po sa inyo right now about sa naging journey ko dito sa community po natin. Ayan, okay. So, nakikita ko talaga na excited na rin talaga, di ba, yung mga nanonood po sa event po natin right now. So, mag-share screen lang po muna tayo. Ayan, okay. So, thank you so much, di ba, sa mga talagang, alam mo yun, nakapasok po. And syempre, wag po natin, ano, di ba, kung yung iba, ano pa tayo, irali pa po natin, di ba, yung mga, yung link po natin, para naman sa ganon, yung mga business partner natin na hindi pa nakapasok sa Zoom is makakapasok na rin talaga para, alam mo yun, yung may inspire rin talaga, di ba, sa magiging journey po natin dito, di ba, sa community po natin. So, pakitype naman po, kung nakikita na rin po ba yung slides ko. Ayan, pakitype naman po, di ba, ng yes, coach. Ayan, para naman alam ko, para tuloy-tuloy na rin po talaga, di ba, yung pagsasalita po natin dito, kung clear na rin po talaga yung naging, ano ko po dyan. Ayan, wait lang. Okay, kita po. Okay, thank you so much sa mga masisipag na mga business partner natin. Ayan, so syempre, di ba, ulitin ko po, pakilala po muna ako sa sarili ko, di ba? Ulitin ko lang sinabi ng host po natin, tama po yung sinabi niya na ako po si Coach Ramses Magan. Dati rin po tayong estudyante at dating mangingisda, di ba? Nakatira lang din talaga alam mo yun, sa malit lang talaga na isla. And siyempre, isa rin tayo sa naging, ayan, alam mo yun, yung naging council din talaga dito sa community at saka
naging rising star at saka international coach na nag-guide na rin talaga local and international business partner, 'di ba, na ginagawa yung negosyo po natin right now. Ayan, so syempre, sino nga po ba, 'di ba, si Ramses before? Ayan, so syempre, 'di ba, dati po tayong alam mo yun, estudyante at saka mangingisda na alam mo yun, yung buhay po natin is talagang siyempre kung ikaw isang estudyante ka, talagang alam mo yun, yung wala ka rin talagang ano, 'di ba? Yung parang pasagod ka lang talaga sa pamilya mo. Tama, pasagod ka lang, 'di ba, na talagang alam mo yun, yung buhay ko before is ayan, estudyante na lang nga, 'di ba, pumapasok na lang talaga. Ano pa, siyempre yung problema ko rin talaga sa sarili ko, 'di ba, is tamad po tayo sa pag-aaral. Kaya yan, 'di ba, siyempre kaya inamin ko rin talaga na hindi rin po tayo medyo matalino, ganyan. Pero ayan, alam mo yun, hindi rin talaga tayo medyo, alam mo yun, yung matalino rin talaga pero meron din talagang kaalaman. Ayan, so siyempre, dahil nga tamad tayo din sa pag-aaral. So, ayan, di po tayo nakapagtapos sa pag-aaral, di ba? Natapos ko lang din po talaga is senior high school. Kaya siyempre, alam mo yon, yung sa sobrang tamad, sa sobrang tamad ko, di ba, na pag-aaral, talagang half day na lang na pumapasok sa school. Imagine, imagine nyo, ganyan po ako kapasaway, di ba? Ganyan po ako kasakit sa ulo ng pamilya ko, especially sa ate ko po talaga. Kasi yung ate ko po talaga yung nag-aalaga sa akin, and yung sumusuporta lang po sa akin is yung mama ko nung nandun pa siya sa ibang bansa. Ayan, siyempre, bilang 16, di ba, 16 years old, na alam mo yun, nung nag-aaral, so yung naitutulong lang din po natin sa ate ko po is alam mo yun, yung sumasama, 'di ba, sa lawat para mangisda, para may pangulam sa araw-araw. So kahit ano, 'di ba, kahit sobrang hirap, ayan, buwis buhay din talaga kasi diyan po sa naging buhay ko po diyan, talagang alam mo yun, mga kasamaan po namin nawala dahil po sa paglalawat po namin, nahulog, 'di ba, nahulog sa bangka nung gabi, tapos nung pagkaumaga hindi na rin talaga nakita. So, kaya nagpapasalamat din talaga ako, 'di ba, nandito ako sa community natin, na hindi na rin talaga tayo magtatagal, 'di ba, sa pagiging mangingisda. Ayan, so siyempre bilang isang 16 years old, 'di ba, 15 years old, so yan ang talaga yung naitutulong natin, 'di ba, sa ate ko po para naman talaga may pangulam sa araw-araw. Ayan, na kahit sobrang lamig, 'di ba, sobrang lamig, napaka-init 'pag umaga, so tiis lang din talaga. 'Di ba, na kahit alam mo yon, sobrang malayo ka rin talaga sa bahay namin, kaya sa mga malalalim na dagat. So, doon lang talaga kami na ano, doon lang kami parang pumunta ka ng ano, New Zealand. New Zealand, yung parang may snow, ganyan. Sobrang lamig rin po talaga. Ayan, so siyempre, ah ayan, so bakit nga po ba nakita ko 'tong opportunity na 'to? Bakit mo nga ba nakita itong company natin? 'Di ba, so dahil po kay Mentor. Ayan, so shoutout po, 'di ba, sa mentor po natin, Mentor Apple Bagatan. So isa rin po talaga ayan, alam mo yun, tumulong po sa akin, nag-guide po sa atin dito sa opportunity natin na ginagawa right now. So siyempre, kuwento ko lang din talaga, 'no, that before nung kausap ko lang 'to si Mentor before sa Facebook, ayan. In-explain na niya ako, 'di ba, ng opportunity ako about dito sa business natin. Pero alam mo yon, hindi ko po naintindihan yung pini-present niya po, yung sinasabi, yung kinukuwento niya po sa akin, 'di ba, na opportunity yung pupuntahan mo dito sa Maynila. Basta narinig ko lang kasi sa mind ko, 'di ba, na alam mo yon, yung Ram, pumunta ka dito sa Maynila kasi siyempre dito ka na mag-aaral. Nandito ka na mag-aaral, 'di ba, na alam mo yon, yung magbabago rin talaga yung buhay mo. Pero hindi ko naintindihan na opportunity pala. Pero siyempre dahil nga alam mo yon, yung nakatira lang sa isla, so nangangarap rin talaga na makapunta ng, alam mo yon, yung dito example na lang, dito sa Metro Manila, 'di ba? Pinapangarap ko rin 'tong makapunta dito sa Metro Manila before nung nandun pa ako sa amin. Na alam mo yun, the moment na pumunta ka dito sa Maynila tapos pumunta ka sa amin, tatawagin ka talagang Manila boy. Tama, yung parang sikat ka rin talaga dahil nakapunta ka ng Maynila. Ganon. So, parang ano, yung parang naakit rin talaga ako, 'di ba, sa sinabi ni Mentor na alam mo yun, makakapunta daw ako ng Maynila. Pero yun lang nasa isip ko, na hindi ko iniisip na opportunity yung pupuntahan ko. Kaya nag-decide ako na pumunta dito, na alam mo yun,
yung pagpunta ko dito, marami rin talaga akong struggle na pinagdaanan. Na alam mo yun, sumakay ako ng bangka, 'di ba, ng maliit lang, tapos alam mo yun, may bagyo pa. So, siyempre sa kalagitnaan na ng kalagitnaan na ng dagat, 'di ba? Alam mo yun, yung kasablang namin yung Ipo-Ipo, 'di ba? Yung bagyo na Ipo-Ipo ganyan. So, umatras kami, bumalik kami sa isla namin. So, siyempre pagka umaga, sumakay na lang ako ng barko. Kaya nga na ano, kaya na-cancel, 'di ba, yung plane ticket ko dahil sa bagyo na nakasalubong namin nung papunta na kami talaga sa airport. Ayan, so siyempre, ano mo tayo, commitment, 'di ba, na talagang gusto makapunta ng Maynila. So, yun ang talaga yung naging ano ko, 'di ba, yun ang talaga yung naging sa mindset ko na makapunta ko dito ng Maynila. Kaya nandito na ako right now. Kaya nagpapasalamat kaya nagpapasalamat din talaga ako, 'di ba, na hindi ko naintindihan yung opportunity na na-present sa akin before ni mentor. Pero alam mo yon, kung naiintindihan ko talaga yung sinabi ni mentor sa akin before, nung nandun pa ako sa amin, di ba, na opportunity or negosyo, di ba, yung pupuntahan ko dito. So, hindi po talaga ako pupunta dito pag hindi ko, kung naiintindihan ko yung na-present sa akin ni mentor. Kaya nagpapasalamat ako, nagpapasalamat ako, di ba, hindi tayo matalino. Ganyan, dahil nakapunta tayo dito, dahil hindi tayo matalino, ayan, dahil rin nga, alam mo yun, hindi natin naintindihan, hindi natin naintindihan yung sinabi ni mentor. So, ayan, ngayon, di ba, talaga naging open-minded na rin talaga sa ganitong negosyo. And syempre, kaya nagpapasalamat din talaga ako kay Mentor Apple, di ba, na isa rin talaga sa nag-guide sa akin. Bakit ko to tinuloy-tuloy itong negosyo, bakit ako, alam mo yun, yung marunong na rin talaga gawin ko yung negosyo ko natin. Na alam mo yun, yung sobrang nipis lang yung balat, di ba, yung mukha before, pero right now, kumapal na rin talaga. Alam mo yun, kasi hindi, siyempre, hindi pa ako marunong talaga magsalita sa mga katulad nito, 'di ba, sa Zoom, sa maraming tao, hindi po talaga ako marunong kahit kumausap lang po sa Messenger, hindi po talaga ako marunong, sobrang mahiyain po talaga ako. Pero nang dahil po, 'di ba, kami to, dahil po sa company po natin, sa negosyo po natin, ay kumapal rin talaga yung mukha, 'di ba, marunong na rin talaga magsalita, hindi na rin talaga nahiya magsalita sa harapan ng maraming tao. Ayan, so siyempre, at ano po natin, so dahil nga po, 'di ba, sa pagsunod natin kay mentor, kahit hindi ko naintindihan, alam mo 'yon, kahit hindi ko po naintindihan yung pinresent sa ni mentor, basta sabi niya kung ano yung ipapagawa alam mo yung ipapagawa ko sa iyo, 'di ba, Coach Ram, kung ano yung ipapagawa ko sa iyo, susundin mo lang din talaga. So yun ang sa isip ko, 'di ba, kung ano yung sinabi sa akin ni mentor, gagawin ko lang din talaga. Kaya ginawa ko yun. 'Di ba? Yan po yung naging first income ko dito sa community po natin. 'Di ba, na alam mo yon, yung kahit kumita na tayo, 'di ba? Hindi pa rin natin naintindihan kung negosyo yung ginagawa natin. Basta yung alam ko lang, 'di ba? Sumusunod lang talaga ako sa mentor ko, pero hindi ko naintindihan na negosyo rin pala to. Kaya yun, 'di ba, syempre, alam mo yung nasabi ni mentor na gawin mo lang talaga yung negosyo natin. Kaya ayun, ginawa-gawa ko lang din talaga, and nung tumagal-tagal, so naintindihan ko na rin talaga ng negosyo. 'Di ba, na alam mo yon, yung ito pala yung negosyo na to, ito na rin pala yung makakatulong sa akin para mabago yung buhay ng pamilya ko, especially sa magiging future ko. Tama? So yun, kaya ko tinuloy-tuloy itong negosyo na to, kasi nakita ko na rin talaga yung magiging future, 'di ba, pag tinuloy-tuloy itong negosyo natin. Kaya ayan, so siyempre, bakit ko nga rin nga ba ginawa itong negosyo na to? Bakit ko na rin talaga tinuloy-tuloy na rin talaga yung negosyo natin? Dahil po sa pamilya ko, di ba? Ito na po yung naging why ko, bakit ko po ginawa yung negosyo natin. Ayan, so siyempre, ayan po, nangangarap rin po talaga tayo bilang isang bata, di ba? Nangangarap rin talaga tayo na, alam mo yon, yung mabago rin talaga yung buhay ng pamilya. Kasi siyempre, ramdam ko po talaga na gaano po talaga kahirap, di ba, yung sitwasyon po namin right now. Na alam mo yon, yung magbibinta ka ng yung tinatanim, di ba, sa dagat, alam mo yung seaweed, yung parang tawag sa amin, tambalang. Yun, yung tawag ko sa amin, tambalang, parang seaweed rin talaga yon, yung ginagawang chinilas. So, yun po yung tinatanim namin na sobrang hirap rin talaga, 'di ba? Pag siyempre babad ka sa initan, 'di ba, sa lamig, nakababad ka sa ilalim ng dagat, magdamag. So, ano talaga, sobrang hirap rin talaga. Tama, tapos yung presyo lang ng yung ginagawa namin, tinatanim namin sa dagat. So, napakamura lang din talaga. Kaya ayun nga, 'di ba, yan po yung naging motivation ko, bakit ko po ginawa itong opportunity natin. And alam mo yon, bakit mo rin ginawa itong negosyo na to? So, syempre, um, makwento ko lang po, 'di ba, nung bago po ako nag-join dito sa community natin, unang-una rin po talaga nag-join yung mama ko.
Ayan, isa sa bansang Saudi, nung nandun pa siya. So, pinasara niya ako dito, 'di ba, sa negosyo po natin. And syempre, ayan nga, good news nga, nakauwi siya dito sa Pilipinas. Okay, so nakauwi siya dito sa Pilipinas and nung umuwi siya dito sa Pilipinas, doon ko lang nalaman, 'di ba, na mayroon pa lang siyang sakit, stage 3 cancer. 'Di ba? Yun po yung naging ano ko. Yun talaga sobrang sakit rin talaga sa pakiramdam. Alam mo yun, yung sinisikreto niya lang din talaga yung karamdaman niya. Oh, so syempre nagalitan tayo konti, 'di ba? Kasi syempre hindi niya pinagsabi yung naging sitwasyon niya, 'di ba, sa ibang bansa. So ayan, so syempre, ayan rin na naging motivation ko nung umuwi siya dito sa Pilipinas. Naka ilang linggo o 2 buwan, ayan, 2 buwan siya dito sa hub natin. And umuwi na siya sa amin, sa isla namin. So doon po siya nagpagaling. And syempre, ano lang, 'di ba, bad news lang, bad side lang kasi umuwi siya sa amin tapos before 2 months nawala po siya, 'di ba, nagpaalam po siya sa amin. So siyempre nagpapasalamat lang ako kay nanay dahil ano, alam mo yun, yung yung negosyo, 'di ba, na nakita niya sa online, so pinamana niya sa akin. Kaya ayan nga, ayan yung naging motivation ko, 'di ba, naging promise ko talaga sa pamilya ko na ayan, nay, 'di ba, gagawin ko talaga itong negosyo na 'to para alam mo yun, ipakita ko sa'yo na naging successful talaga tayo. Tama? Ayan, so naging successful tayo, 'di ba, na ito na rin talaga yung makakaahon, 'di ba, sa pamilya po, sa sitwasyon po namin right now. Ayan, so siyempre hindi natin ano, 'di ba, naiiyak tayo, may emosyonal pa naman tayo sa pamilya. Ayan, so siyempre nang dahil nga po tinuloy-tuloy itong negosyo na 'to, 'di ba, nakinig lang talaga sa mentor, sa coach, 'di ba, na nagga-guide talaga sa atin. So tinuloy-tuloy, so ito na rin talaga yung naging income natin, 'di ba, sa ganitong opportunity. So pinapakita ko po 'to sa inyo, hindi naman po talaga para ngayon, ipagmayabang sa inyo, kundi pinapakita ko po 'to sa inyo para naman alam mo yon, yung the moment na kumita ka, the moment na tinuloy-tuloy mo itong negosyo na 'to, the moment na nag-focus ka, 'di ba, sa negosyo po natin, trinabaho mo ng maayos, so kikita at kikita ka rin talaga dito. Baka malay mo nga, 'di ba, mas malaki pa yung kikitain mo sa amin. 'Di ba, kahit ikaw nagsisimula ka pa lang basta mas masipag ka na gawin yung negosyo natin, so possible na mas malaki talaga yung kikitain mo kaysa sa amin. Tama, so pinapakita ko 'to sa inyo para yan ma-inspire kayo na the moment na tinuloy-tuloy mo 'to, so mangyayari at mangyayari din talaga 'to sa'yo. Tama? Kasi dito sa negosyo natin kung sino yung nauna, susunod lang din talaga yung ano, 'di ba, yung sasabay sa negosyo po natin. Tama, basta gawin lang talaga, tuloy-tuloy lang talaga sa ginagawa sa negosyo po natin. Tama? Ayan, so nagpapasalamat ako dito dahil alam mo yun, yung dating mangingisda lang, 'di ba, yung alam mo yun, yung kinikita sa pagiging mangingisda is 150, 150 a day. Tama, yun lang yung kinikita ko. So, ano na rin, masarap na rin sa pakiramdam dahil kumita tayo ng ganun. Pero ayun na, hindi tayo magiging successful pag ganun. Tama, 150 isang araw yung kinita mo sa paglalawot. Minsan nga wala pa. Kasi siyempre, parang negosyo din 'yan, 'di ba, yung pangingisda, the moment na wala kami mahuling isda, wala rin talagang kikitain. Wala ka rin talagang, alam mo 'yun, wala ka ring pera. So, siyempre nang dahil sa community natin, dahil ginawa natin, 'di ba, pinag-fokusan natin yung negosyo natin. So, kumita rin talaga tayo ng malaki, 'di ba, na hindi ko na-experience sa pangingisda. Dito sa negosyo natin na-experience ko na rin talaga. Ayan, so kaya be grateful, 'di ba, sa company po natin, sa AGG company, dahil may sistema na napakaganda, napakalupit, 'di ba, na talagang pwede ka talagang kumita, pwede ka talagang yumaman, 'di ba, dito po sa negosyo po natin. Ayan, and siyempre, ito din, ayan, so ito po yung 19th anniversary po natin. Ayan, isa rin po tayo sa naka-attend. And siyempre, nagpapasalamat ako dahil ayan, alam mo yun, nandito ako sa negosyo natin. Eh, siyempre dahil before kasi nung nandun ako sa amin, alam mo yun, hindi talaga ako nakakasama sa mga ganyan, sa mga event ng kung ano-ano. Diba, hindi po talaga ako nakakasama. Dito ko lang talaga na-experience sa buong buhay ko yung umattend, 'di ba, ano mo yun, sa malaking arena, sa community, sa company po natin. And nakasama, 'di ba, yung mga millionaires ng company po natin na kumikita rin talaga ng malaki. Kaya nagpapasalamat ako dito, 'di ba, sa company natin dahil na-experience ko.
di ba, yung ganitong buhay din talaga. And syempre, ito naman, di ba, yung M1, isa rin talaga sa nakasama, di ba, sa a new chapter ng M1. Kaya sa, alam mo yun, tawag na doon, sa Pabian Resort, ano yun? Pabian Resort. So doon po, di ba, doon po natin na experience, di ba, yung ano natin, na napasama rin talaga tayo dyan, di ba, sa a new chapter ng M1. Na alam mo yun, yung marami talaga tayong natutunan. Tama na marami talaga tayong natutunan kung paano pa gawin yung negosyo natin, kung paano pa maging matapang, 'di ba? Kung paano pa maging ipaglaban, 'di ba, yung pangarap sa buhay. So diyan po natin 'di ba natutunan din talaga. And marami rin talagang nabaon, 'di ba? Nung umuwi dito, marami rin talagang nabaon na magagamit sa negosyo natin. Kaya nagpapasalamat din talaga ako, 'di ba, kay Mentor Apple. Ayan, so siyempre isa rin talaga sa nag-guide po sa akin. Okay, bakit ko na-experience yung mga ganitong alam mo yun, yung mga ganitong buhay, okay, okay, mga ganyang experience sa buong buhay ko po. Ayan, na alam mo yon kasi siyempre dati sa amin, 'di ba, kasi maliit lang na isla yung natitiran ko. So yung pupunta lang namin is na mga ordinaryo lang din talaga. Pero dito sa community natin, alam mo yon yung pinano ka rin talaga sa magagandang lugar. Ayan, na talagang bagong experience, 'di ba, sa buong buhay ko. And siyempre, ito naman po, 'di ba, is yung condominium, okay, na dati ko gusto ko rin kasi dati, 'di ba, tumira sa magandang bahay, magandang condominium. Okay, nung nandun ako sa amin kasi siyempre ako nung nandun ako sa amin, talagang napakaliit lang talaga yung bahay namin. Kaya balang araw, 'di ba, nangangarap din ako, sabi ko rin talaga sa sarili ko, okay, balang araw, 'di ba, mano ko rin, mapapagawa ko rin talaga ng malaking bahay, 'di ba, yung pamilya ko. And siyempre, ito din nagpapasalamat din ako sa community natin kasi yung dati ko lang din gusto ko lang ding tirhan, 'di ba, na condominium right now nang dahil dito sa negosyo natin, natitirahan na rin po talaga natin. Kaya napakasarap diyan, 'di ba? Napakaganda. Okay dito sa condominium na tinitirahan po natin right now. And ayan, so syempre ito naman po talaga, 'di ba, yung naging journey natin, 'di ba, dito sa negosyo natin na alam mo yon yung sumusuot na ng mga alam mo pang mayayaman, 'di ba, na suot. Okay, yung mga alam mo yon talagang kumikita na rin talaga ng maganda. Ayan, yung na-experience na rin talaga na yung parang feeling feeling mayaman na talaga, 'di ba? So yan, na ko na rin talaga na-experience ko na rin talaga. So big thankful talaga, 'di ba, dito sa community po natin, sa company natin. Dahil na-experience ko po yung ganitong buhay, ganitong lifestyle, 'di ba, sa buong buhay ko po. And yung batang hindi po na-awardan sa school, 'di ba? Siyempre isa na rin talaga sa na-recognize. Ayan, nabibigyan na rin talaga ng alam mo yon yung nare-recognize na talaga sa community natin. Ayan, and siyempre kaya yung ano ko, 'di ba, masasabi ko lang talaga sa mga ano natin, sa mga nanonood ko sa atin right now, kung ikaw, isa kang OFW na may anak ka, 'di ba, dito sa Pilipinas, may anak ka na kasing edad ko lang, kasing tulad ko, 'di ba? So, maganda 'yan, 'di ba, na gawin mo akong inspiration, 'di ba, na alam mo 'yan, gawin mo ring maging independent, 'di ba, yung anak mo na marunong rin talagang tumayo sa sarili niyang paa. Kasi mahirap kasi ano mahirap kasi ano mo yon yung alagaan yung anak mo the moment na walang respeto sa iyo, tama? Hindi na ano, walang respeto sa iyo, 'di ba? Hindi nakikinig sa mga sinasabi mo. Kaya yan, 'di ba, nagpapasalamat talaga ako dito sa negosyo natin kasi siyempre alam mo yon yung dating ano lang, pasagod lang, 'di ba, sa pamilya, pero alam mo yon yung talaga naging independent ng dahil dito sa negosyo po natin. Tama, marunong na rin talagang tumayo sa sariling paa. Ayan, siyempre, ito lang, 'di ba, yung maiwan ko po sa ano natin, sa nanonood po sa atin right now. So, ang tunay po, 'di ba, na success ay hindi lang po tungkol sa pinakamagaling, kundi tuloy po, 'di ba, sa pag-level up sa araw-araw. Hindi mo naman kailangan, 'di ba, i-pressure yung sarili mo para maging perfect agad, 'di ba, na gawin yung negosyo natin, maging perfect agad, na maging mayaman agad, 'di ba, sa negosyo natin. Yung mahalaga lang kasi diyan, 'di ba, may progress ka or kahit small steps lang, 'di ba, na ayun, alam mo yun, kahit steps lang, pero papunta sa pangarap mo. So,
basta ituloy-tuloy mo lang din talaga yung step, di ba, na ginagawa mo papunta sa pangarap mo. So I know for sure, di ba, makakarating at makakarating ka rin talaga sa tugatog ng tagumpay mo. And with that, di ba, thank you so much po. And see, ayan, sana po, di ba, na-inspire po kayo, di ba, sa naging journey ko po dito sa community po natin. Kaya, pasalamatan mo, di ba, yung mentor mo yung nagpasok sa'yo. 'Di ba, sa event po natin right now, yung nag-send sa'yo ng link, pasalamatan mo dahil napunta ka sa ganitong negosyo. Tama na, alam mo yun, mangarap ka rin talaga ng malaki, mabago rin talaga yung buhay ng pamilya mo. And with that, 'di ba, thank you so much po. Sana po na-inspire po kayo and ayan, ibabalik ko na rin po sa napakapugi nating host. Yun, thank you so much, Coach Ramsey, sa napakaganda at napaka-inspired, di ba, sa mga sinishare mo din po sa atin, sa amin. Kaya anyway, pasalamatan po natin and di ba, palakpakan din natin si Coach Ramsey din sa napaka-inspiring din talaga na journey din na ni-share sa ating lahat. Okay, pinakita niya ano man yung buhay yung nag-aantay sa inyo, especially kung may mga anak ka. Okay, kaya right now, di ba, imaginein mo, first share pa lang, talagang na-inspired ka talaga. So me personally, habang nakinig talaga ako, talagang ang ganda na ng buhay. At the very young age niya, isa na din talaga siya sa mga nag-provide na din at nakatulong na din sa pamilya niya at sa mga napakarami din mga OFW. Okay, kaya thank you so much, Coach Ramses din. And anyway, di ba kung nakinig kayo sa first share po natin, edi mas hamak, makinig din po kayo sa pangalawa po kasi may dalawang natitira pa na tatawagin ko po kayo, wag muna kayo mag-leave. Setbacks and relax, 'di ba? Kasi nga the moment matapos mo itong event natin, 100%, your life will never be the same. Kaya proceed na naman tayo sa second share po natin kasi itong taong tatawagin ko naman sa second share po natin, sobrang inspiring din talaga yung journey din talaga dito sa community po natin and talagang alam mo yung pakiramdam niya din talaga at mag-share din siya sa atin paano din siya na-involve at the same time, paano din siya natulungan sa ganitong klaseng opportunity natin ngayon. Kaya excited na din po ako tawagan. And 'di ba, ikaw ba matanong natin, excited ka ba? Kung excited ka, 'di ba? I-type mo diyan, I am excited kasi tatawagan ko po. Yung second share po natin, itong second share naman po talaga is alam mo yun, dati lang po itong working student. Imaginein mo, 'di ba? Pero dahil dito, sa opportunity na to, isa na din talaga sa natulungan, nagbago yung buhay 360 degree, and right now, one of the silver executive and rising star and travel qualifiers, no other than, please help me welcome, Coach Vince Villarino. Yes, all right. Thank you so much po pala sa napakalupit, napakapugi kong kapatid. Yes, you're right. Kapatid ko po yun siya. So before anything else po, before pa magsisimula, gusto ko muna pasalamatan yung ano natin, yung first share po natin. Grabe ang lupit guys. Kasi alam niyo ba, dati mangingisda, pero ngayon, di ba, full-time ginagawa yung business na meron tayo right now. Kaya pasalamatan naman natin si Coach Ramses, share niya din po. Napasalamatan kasi grabe sobrang inspiring po yung mga sinishare niya po din dito sa community na meron tayo right now. Also, thank you so much din po pala sa pag-invite po sa akin dito for having me. And syempre, sa founder po ng community po natin, gusto kong na-acknowledge yung presence po ng founder, mentor Apple Bagatan, and mentor San Villarino, and mentor Dave Villarino. So, yes, tama po yung sinabi po ni Coach Paul po. Yes, tama po yun, masipag na bata. Kumbaga, estudyante sa gabi, and estudyante sa umaga, estudyante sa gabi. So, kumbaga, for ko pala na mag-share, gusto ko muna na mag-comment po dyan kung sa bansa ka pa right now. Kumbaga, baka meron pang humabot pa dito na hindi pa na-recognize siya ngayon. So, kumbaga, comment mo dyan kung saang bansa ka po nanonood kasi kumbaga, dumadami yung mga participants po natin ngayon sa event na to. At syempre, kumbaga, hindi po ako magsisimula kung naka-off screen ka po ngayon or naka-off cam ka po, di ba? Pero kung kaya mo na makapag-on cam, para makikita mo
yung mga gaganda at mga pogi po nating, 'di ba, na mga varsity clans, 'di ba, nandito sa event natin right now. Kasi mas maganda 'yun siya para mas lalo po ako ma-excite at manggigil, 'di ba, na i-share po sa inyo po right now. So syempre, before ko pa pala introduce yung sarili ko, gusto ko muna mag-share po ng slide ko po. 'Di ba? Para at least mas maganda na meron kayong nakikita or na-visualize at makikita mo yung before and after ng buhay ko po. So syempre, ayan, mag-share screen. Oh, ayan. Ayun. So, ayan. So, mag-share screen muna ako. So, pakihan na po ako ng screen ko po. Ayan. So, guys, by the way, I'm Vince Villarino po. So, I'm a working student before. Yes, tama po. And silver executive na din sa company na meron tayo right now. And family business na rin po na ginagawa. And isa na din sa travel qualifier po. And syempre, 200 achiever na din. Na-achieve na din po natin yan. And syempre, ang rising star, di ba, sa community na meron tayo right now. So, kumbaga, ito po, para po ma-differentiate niyo kung ano po ba yung pinagbago po sa akin before po ako na-share po sa akin yung business na meron tayo right now. So, guys, my life before, guys, is ano po ako, lumaki po ako sa probinsya. So, kapareho lang din po kami na lumaki po sa isla. Yung hanap buhay po ng mga lola at lola ko po is pangingisda lang din po. So, kung nakikita mo dyan sa picture, nasa isla po yan, typical na normal lang buhay, yung alam mo yung walang luxury na bagay, walang kotse, walang something like that. So, I'm so thankful lang din sa mga grandparents ko din kasi sila po nag-aalaga po sa amin, tatlo po magkakapatid. Imagine mo, tatlo kami magkakapatid, puro lalaki, malalakas pang kumain at matitigas pang ulo. So, gumagatugat na lang yung story, asan ba yung mga magulang ko po? So, yung mga magulang po namin, guys, andun po sa city. Kasi nasa probinsya po kami, kasi maliit lang po yung sweldo sa probinsya, hindi po kaya na buhayin kami ng magulang ko. So, ang ginawa ng parents ko, nag-ano po sila ng city, kumbaga parang OFW na din. Tinatawagan lang kami pag free time sila, pinapadala lang kami pag tuwing sweldo na nila. Pero habang akala po namin, yung magulang po namin, yung mga grandparents po namin, na tuwing nakikita namin yung magulang namin, tumatakbo po kami, kasi nga nahihiya po kami kasi hindi namin kilala po sila. So, masakit sa part sa magulang ko po na talagang hindi namin na-realize na para nagsakripisyo para sila para po sa So dumating yung point na pag tuwing bagyo talagang wash out talaga yung bahay tapos tayo naman ulit. Yun yung point po namin sa kumbaga shout out po diyan sa mga taga mga probinsyano po diyan. So nakapag-aral po ako and then nakapag-graduate po ng senior high. And ang maganda po dito guys is ako po yung typical na tao din na talagang may malaking pangarap. And na-realize ko, sabi ko, parang hindi magulang ko, sabi ko, hanap ako ng trabaho sa sideline lang, racket lang, basta yung tamang paraan lang din. So, habang nag-aaral po ako, may iba pa akong racket po. Kumbaga, after ng school ko, diretso agad ako sa trabaho ko, naghanap ako ng pagkakakitaan. So, alam nyo ba guys, wala akong masyadong barkada kasi sobrang busy ko po talagang tao. Kasi sabi ko, pag hindi ako nagtatrabaho, kumbaga umasa ako. So yung ginawa ko is naghanap talaga ako ng racket, 'di ba? And working student ako talaga. And ayan naging pagtutulong trabaho para mas lalong maano ko yung schedule ko ng trabaho ko. And yun yung nangyari sa akin. At ganoon din wala din ako kasi yung pera na kinikita ko, ko lang din sa magulang ko, ko din sa school ko, sa mga kailangan ko. So, proud to say, 'di ba, na hindi po ako sinupaki po talaga kami sa magulang ko na talagang kung may gusto ko isang bagay, dapat paghihirapan mo. So, yun din tinuturo sa akin. So, next po tayo na slide. So, family business na din po kami before. So, may ibang kami negosyo dati na nung hindi pang pandemic, meron kami sari-sari store, may mga tindahan. Kami dalawang tindahan. Yung father ko naman may negosyo sa mga sasakyan. And kami po pamilya, tulong-tulong po kami na i-operate business po namin before. And such time, dumating yung pandemic, lahat po tayo talaga, isa po tayo sa biktima ng pandemic, lahat po tayo nangyayari sa pandemic. Lahat nagsirado po yung tindahan, nagsirado po yung mga negosyo, walang mga trabaho mga Pilipino, hindi ka makalabas, nasa bahay ka lang, nag-aantay ka lang ng relief goods, 'di ba? Or ng mga ayuda. Yun ang talaga yung nangyari po sa amin. Sabi ko, grabe pala yung pinagdaanan namin. Yun, ang malupit pa nito, yung tindahan na pinangunan po namin, pinangutang din ng nanay ko din po. Kumbaga, pinangutang po namin to yung tindahan meron kami before. So, and sad to say, nagsirado, kaya hindi po, kumbaga, nabaon po kami sa utang po. Kumbaga, yung parents ko din po. And dumating yung time na yung maniningil sa utang namin, naging kaibigan ko na din. Kasi palagi po kami hinahanap sa bahay.
Ganun po yung buhay po namin before. Kaya po, kasi ayoko po na maging batugan ako sa magulang ko. Sabi ko, gagawa ko ng paraan kasi malaki naman ako at saka malakas na kasi that time kasi yung hindi pa ako nagtrabaho po before kasi palagi po akong babad sa online games, sa mga naglaro ng mga mobile games, nagko-computer pa ako. Kung baga yun po yung buhay ko. Sabi ko, every time na nakikita ko yung magulang ko na nahihirap sa buhay, yung tipong sabi ko hindi pwede na wala akong gagawin kasi na masakit sa part na makita yung magulang mo nag-aaway sila kasi wala silang pera, wala kami pera that time. At saan kami hanap ng pera, mangutang na naman ulit. So, palagi din iiyak yung parents. Ay, pera din talaga. Ikaw ba, matagal mo na bang problema yung pera? Di ba? So, yun din yung life namin before. Doon po ako talagang sabi ko sa magulang ko na, maghanap ako ng trabaho para at least makatulong din ako sa inyo. Sabi, pinayagan na din naman ako ng magulang ko. So, such time, kumbaga, ito po yung ano po namin, nagsama-sama po kami sa hirap at ginhawa. And I'm so thankful na meron ng pamilya na talagang palagi po. Siyempre, dumadin sa point, yung mother ko, sabi niya, hindi niya talaga kaya talaga maano mo yung mga utang, walang trabaho yung kumbaga, wala talaga kaming source of income that time. Sabi ng mother ko, mag-abroad na lang daw siya. Nagsubukan din yung mag-abroad. Kasi nga, hindi tuloy yung mother ko kasi education that time. And yun yung realize ko. Sabi ko, ang sarap pala maging maging successful kasi yung tipong hindi mo na problema yung pera, 'di ba? Ano kayo maiisip mo pag marami kang pera, 'di ba? Yung mabibigay mo kailangan ng hindi mo na problemahin yung pangbayad sa utang, hindi mo na problemahin, di ba, na baka may pandemic or baka may mga kalamitan or crisis, hindi mo problemahin kasi may pera ka, kasi may pera ka. Kaya yun yung naisip ko, pumapasok sa isip ko na gusto ko maging successful para hindi na naman problema yung pera. So, next naman tayo na slide and sabi ko, pinakita sa akin itong opportunity na to. Isa pa ba akong estudyante at empleyado po, pinakita po sa akin dito. Sabi ng mentor ko po na subukan mo itong opportunity na to. Wala kayong marating. Sabi ko, totoo ba yung sinabi niya? Malala yung marating ko. Sabi ko, siguro mag-a-abroad doon siguro ako. So yun yung naisip ko sa mind. Kasi naisip ko lang, magtrabaho lang ako, magtrabaho. Nung sinubukan ko, kasi wala naman ako, kung ano pa mga hirap sa akin, estudyante nga ako sa umaga, empleyado ko sa DPL, yung oras ko, 1 to 2 hours talaga yung tulog ko. Tapos, ang gamit ko lang na service ko is yung bike. Hindi po, wala pong motor, walang sasakyan yung service. So, nagbabike ako school, papunta ng trabaho. Sabi ko, ano pa mas mahirap po dito? Sabi ko, kung malayong mamarating ko, sige, subukan ko. So, lumipad po ako ng Maynila, kagaya po din ni Coach Samsis na talagang lumipad ng Maynila para talaga ipunta yung beses na shinare din sa amin po. So, nung pinakita sa akin, sabi ko, nung una, hindi ko naintindihan yung negosyo. So, ano ba yung maganda sa negosyo? Kasi, dati na din kami ng negosyo yung parents ko, nakikita yung parents ko na bounce. Kasi, imbis na maging magaan yung buhay namin, mas lalo pang nagka-problema yung negosyo ng parents ko. Sabi ko, ano ba yung meron sa negosyo na yan? Kasi nga, dati din kami nag-negosyo, nakikita ko po doon kung paano ko ginawa or nangyari sa amin that time. Sabi niya, iba to sa negosyo na pinakita sa iyo. Kumbaga, ayun ko, sabi ko, subukan ko nga. So, sinubukan ko, finaltime ko. And to cut the long story, ito po na-experience ko po talaga kumita ng 67,000. Sabi ko, totoo pala na kaya pala, na pag nasa negosyo ka pala, andun pala yung moment na talagang sobrang worth it ng sipag mo. Kasi nga, yung sipag mo, yung income mo, magdidepende din sa sipag mo. Sabi ko, masipag naman siguro ako. So sabi ko, ilagay ko to sa negosyo na to. And to cut the long story, kumbaga, ang dami ko pong mga lugar na napuntahan, na never ko po napuntahan, na akala ko na hindi ko kaya, pero kaya ko pa pala. So, sabi ko that time, kasi pag wala na akong ibang way, kasi pag after ko makapag-graduate ng school or ng college, mag-a-abroad ako. Kasi yung talaga naisip ko na malaki yung sweldo, yung talaga yung hinahanap ko. So, that time, nakaya ko pala higitan, yung kinikita na sana a-applyin ko ng pagiging abroad. Sabi ko, dito na lang ako sa Pilipinas. Eh, nakapunta din tayo ng mga lugar na never ko pa napuntahan or never ko pa na-experience mo before. And I'm so grateful kasi nga, sobrang umaapaw yung blessings po sa akin that time. Kasi nga sabi ko, sobrang worth it doon talaga yung decision na ginawa ko before. Kasi na-experience ko din po pala na magkaroon po ng Sodexo. Sabi ko, ano ba yung Sodexo? Para lang siyang papel. Pero pera po yun siya. So sabi ko, ano po ba yung Sodexo? Doon ko pala na pwede pala siya pang shopping pala.
So first time ko din na maranasan yung SEDEX. So habang nagsisipag ka, habang kumikita ka, habang ginagawa yung business, di ba, meron pa pang free shopping galing sa company. Diba, ganun po kalupit yung company na meron tayo right now. Siyempre, nabibili po natin yung mga bagay na never ko pa na talaga nabibili. Kasi nga, magkano yung sweldo ko that time, di ba? Kasi nga, service crew ako before, kano yung sweldo ko every 15 of the month and tuwing katapusan ng buwan. So, ganun din. And isa din po tayo sa talaga na-award na din. Na never pa ako na-award sa school. Isa po tayo ngayon sa talaga marami na ding award ay nakukuha po at po dahil po nagsisipag po tayo. So, kumbaga, ang first time ko din po talaga na ma-experience itong ganitong buhay. Ganito pala yung buhay pag marami ka pong pera. Tama po yan, mas marami ka pong oras, magagawa yung bagay na gusto mo. So, sabi ko, ito yung gusto kong buhay. Gusto ko yung habang kumikita ako, marami akong natutulungan ng tao. And at the same time, marami pa akong oras sa pamilya ko po at sa sarili ko din po. So sabi ko, doon ko po na talagang, sabi ko, answered prayer po din po talaga. Kasi before po ako, na-share po sa akin itong business na to, nagdadasal po ako. Sabi ko, ayaw ko po na ganitong buhay. Yung tipong pagkakigising mo, trabaho ka, tapos pag uwi mo, matutulog ka, pag gising ka naman, tatrabaho ka naman ulit. So, kumbaga, ayaw ko po na ganyang buhay. So may gusto pa akong marating. Yun po lang talaga iniisip ko talaga sa mind ko. So to cut the long story din. So I'm so grateful na mayroong community dito sa business na meron tayo right now. Kung ikaw meron community, you are so privileged kasi may mga kasama kang tao na talaga naniniwala sa sarili. Kung ikaw mismo sa akin that time, kasi wala akong tiwala sa sarili ko, sabi ng mga kasama ko dito, maniwala ka sa sarili mo. Kung sila nga naniniwala sa sarili ko, ako pa kaya, di ba? And I'm so grateful kasi meron mga tao na talagang may mga malalaking pangarap. Maraming tao na gusto talagang na may mga achieve na may mga gustong bagay. And I'm so grateful kasi meron community. Yun. Ayan, may nag-ano sa atin. Ayan. So, proceed po tayo, guys. So, kumbaga, ito po yung mga lifetime experience na, kumbaga, kung ako naranasan ko, kumbaga, kung ako nakayanan lang din, kayang-kaya mo din na ma-experience itong ganitong buhay once na sinuryoso mo at ginawa mo yung part mo dito sa business. And, syempre, family business na rin po namin ito siya ginagawa. Guys, sobrang ikli ko lang po dito ngayon. Kumbaga, ang point ko lang kung bakit nandito ako para to share with you kung ano po ba yung nangyari po sa akin dito along the way na ginagawa ko yung business na meron tayo right now. And syempre, as you can see po, sa unang picture, magkasama kami ng pamilya ko. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami kasi dahil po to sa negosyo na meron tayo right. Kumbaga, wala pong breadwinner po sa amin po dito. Walang ganun po sa pamilya po namin. Kumbaga, lahat po kami breadwinner, lahat po kami magtrabaho, lahat po kami magsisipag. And super thankful kasi nga dito po sa AGG, dito po sa company na meron tayo right now, talagang lahat ng sakripisyo mo, sobrang sulit po. So kumbaga, yung dati po na talaga, yung isang beses lang or dalawang beses na kumakain sa isang araw, ngayon po kaya namin kumain ng mga masarap na pagkain anytime na gusto namin. Anytime pwede kami makapag-travel kung saan lugar gusto namin. Anytime pwede namin magka-bonding kasi nga hawak namin yung oras po namin dito. Kaya ikaw napaka-bless mo na shinare to sa iyo yung opportunity na to. Kumbaga pinakita po to sa iyo na para posible na pwede mangyari sa to. Kasi wala naman sigurong pamilya na magwatak-watak, di ba? Or maghihiwalay. Kasi nga, yun yung problema, pera lang din. So, kumbaga isipin mo lang to siya na yung tatlong mga lalaki, yung tatlong kabataan yun yung mga anak mo. Isipin mo lang na sila yung mga anak mo and ngayon, isa na din sila sa naging success na din, nagkaroon ng success dito sa community na meron tayo right now. Kasi nga, shinare mo to sa kanila. Kasi nga, yun yung sabi sa banner, rising star, puro kabataan. Hindi naman ako kabataan. Kumbaga, kung ikaw siguro, empleyado ka ngayon or hindi ka na kabataan ngayon or kumbaga OFW ka ngayon na nag-abroad ka para sa mga anak mo. Kumbaga, ito yung pinakita sa iyo para pwede dito sa mga anak mo din na talagang gusto mo din na talagang deserve nila na magkaroon din ng magandang opportunity. Di ba? Isipin mo lang ito yung mga anak mo na nagpapasalamat sila sa iyo dahil kasi pinakita sa iyo at dahil sinare din nila na
pwede din na mangyari to sa kanila. And yun nga, I'm so grateful and thankful po ako sa mentor ko din po, sa Mentor Selfa. Siyempre sila Mentor Dave na akala na dati kami magkakapatid, puro lang kami mag-aaway lang, maliit pa kami ngayon, nagtutulungan na kami palaki income. So, syempre, I'm so grateful na meron palang ganitong opportunity na talaga answered prayer din po siya. Kumbaga, kung ikaw, sinito sa taong, di ba, na hindi mo kakilala itong negosyo na to, then definitely pasalamatan mo yan siya kasi yung tao nag-share sa iyo, siya yung instrumento, bakit pinakita sa iyo itong magandang opportunity na nakikita mo ngayon. Kumbaga, huwag mong hahayaan na ganito na yung buhay mo na hindi mo makakasama yung family mo dahil sa pera, hindi mo bibigyan yung time yung family mo dahil sa pera, na hanggang ngayon hindi ka magkaroon ng time freedom kasi marami ka pang binabayaran, marami ka pang utang, marami ka pang binubuhay. So gawin mo to siyang business na to kasi darating yung time, yung problema mo before, hindi mo na siya problemahin ngayon kasi nga nag-decision ka. So kailangan mo lang ng decision kasi nga normal naman talaga na meron talaga mga discouragement, meron talaga iba na hindi talaga naniniwala. Alam niyo ba guys, before po na share po sa amin itong negosyo na to, yung mother ko po yung pinakona, yung papa ko po, yung nakikita mo sa picture, sobrang negative po that time. Kasi nga, bakit naman kami magnenegosyo? Nagnenegosyo na kami before, nabaon pa nga sa utang, na hindi namin iisip kung mababayaran ba yung utang na yon. So, kumbaga, since matigas yung ulo ng mother ko, super thankful ako kasi nga, ang ginawa to yung negosyo na to para po sa amin, hindi po para sa sarili niya. Kaya nagsakripisyo po yung mother ko po. And dumating yung time na habang po na nagkaroon po ng magandang result yung mother ko, unti-unti na din na talagang kami po mismo nag-desisyon, magkakapatid, sabi ko gawin natin yung negosyo, sabay natin yung magulang natin. So yun yung iniisip namin para at least po, wala na pong nanay or tatay na mag-abroad or galang pa kami iwan para na talaga makapanap ng hanap buhay para po sa amin. So, last slide ko na din po. So, sobrang i-click ko na din po. Ang tanong po dito, ikaw, ano ba yung deepest why mo ngayon na ikaw na nanonood sa screen ngayon, ano ba yung deepest why mo? Ano ba yung reason mo bakit mo kailangan gawin yung business? Bakit mo kailangan gawin itong negosyo na to as soon as possible? Kasi guys, kaya nasabi ko, ano ba yung ma-imagine mo ba yung buhay na marami kang oras sa family mo? Na-imagine mo ba na pag ginawa mo itong business na to, di ba na mas marami kang oras na bibigay sa family? Naiisip mo ba yon? Naiisip mo ba yung darating yung time pag ginawa mo itong business na to, darating yung time na hindi mo na kailangan mag-abroad or iwanan yung family mo para na talaga kumita ng pera? Di ba? Nai-imagine mo ba yung time na kasama mo yung family mo, palagi mo silang, di ba, naiyayaka, palagi mo silang kasama kasi nga marami kang oras dahil ginawa mo yung business na meron tayo right now. Di ba? Naiisip mo ba na darating yung time na pag ikaw darating yung time na mapapapasa or mapamana mo to sa mga anak mo itong negosyo na meron tayo right now. 'Di ba? Dumating mo sa mind mo, sa isipan mo at sa puso mo na darating yung time na yung tao na hindi naniniwala sa'yo, maniniwala sa'yo kasi nga nag-decide ka. Hindi ka naniniwala sa mga tao na sinasabi sa'yo na hindi mo kaya yan. Kasi nga kami dito naniniwala na kaya mo, ikaw pa kaya. 'Di ba? Nakaya nga ni Coach Ramses isang mangingisda lang din, ikaw pa kaya. 'Di ba? Kumbaga kung naisip mo na kung ano yung deepest why mo, then gawin mo 'tong negosyo na to. Decide ka lang din. So, kung baka ikaw nakapag-isip ka ng deepest why mo at nakapag-decide ka na, then congratulations. Kasi nga malapit ka sa pangarap mo. So, ayun lang naman yung share ko din sa inyo guys. So, thank you so much po pala. So, yun lang din po. Kailangan mo din, ayan. So, pakiano po ako ng script ko. So, thank you so much for having me. Kumbaga, yun lang talaga remind ko sa inyo. Kailangan mo lang isipin yung deepest why mo din. So, yun lang naman. So, once again, this is me, Vince Villarino, saying, di ba na, dreams without goals is just a dream. So, once again, thank you so much and talk to you, hosts. Napaka-inspiring din talaga na na-share mo din po sa amin. Kaya paulanan din natin ng gratitude si Coach Vince din po talaga kasi nga just try to imagine that, 'di ba? Sino lang naman siya before as a working student lang din, but through this AJG company and ngayon, isa na din talaga siya sa natulungan. Kaya paulanan naman natin ng gratitude, 'di ba? Si Coach Vince talaga kasi nga pinakita niya din sa atin kung ano ba yung buhay na nag-aante sa atin at napakaganda din ng talaga yung sinabi niya talaga na ano ba yung deepest why mo.
Okay, kaya thank you so much Coach Vince sa napakaganda na shinare mo din po sa amin. And of course, kung na-inspired ka po sa pangalawang share po natin, hindi mas hawak, makinig po kayo sa last share po natin. Kasi itong last share na tatawagan ko lang naman is kagaya mo lang din po, di ba? First timer lang din, nakinig lang din. Pero ginawa itong business din talaga and fast forward. Isa na din talaga siya sa mga, alam mo yun, mga gumanda din talaga yung result at talagang ang dami na rin talaga mga ginaguide ng mga OFW even na andito po sa Pilipinas. Kaya excited na excited pa ang lahat. Kasi itong taong tatawagin ko lang naman po talaga is talagang literal from scratch to something din po talaga. Okay? Kaya pag tinawag ko po itong tao na to, paulanan din natin ng, alam mo yun, ang virtual club. Okay? Kasi itong tao na tatawagin ko lang po naman is talagang, alam mo yun, dating teacher, student teacher, and 10 years been employed. Pero ngayon, dahil sa AJJ na ganitong klaseng opportunity, isa na din talaga siya sa produkto na natulungan lang din. And me personally, sobrang excited na din talaga ako na tatawagin itong tao na to, di ba? And I do believe, ready na po. Kaya make it sure, pag tinawag ko po ito, set box and relax, di ba? Kung may ginagawa ka, all eyes and ears muna, di ba? Set aside mo muna yan. Pakinggan mo itong last share po natin and 100% dito din talaga ma-open yung mind mo na bakit mo to siya gagawin. Okay? Kaya eto na, dito na po tayo sa last share po natin and I do believe excited din talaga ang lahat. So, tatawagin ko na po. Diba? Yung taong itong talaga is napaka-inspiring. So, itong tao lang naman is, like what I said, isa dito siyang student teacher and 10 years been employed right now. One of the silver executive, a six-figure earners, and a rising star. Please help me welcome Coach Kevin. So ayan. So good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Okay, so grabe no, na-excite lang ako to share my success journey dito. So ayan, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat right now. Nandito, even yung mga partners natin dyan na busy talaga. So kumbaga nag-invest talaga sila ng time na para makapanood or maka-attend sa event natin right now. So ayan po, so na-inspired po ba kayo sa first and second share po natin? Pakitype naman po ng I am blessed if you are inspiring sa ating sharer na kung saan, grabe no, Evan po ako, grabe, nakaka-inspire talaga so much. Kasi nga, dati lang din akong wala. Sabi nga ng ating host na from the scratch talaga, na walang-wala talaga. Yung tipong tao na parang masasabi mo sa sarili mo na wala ka ng future or wala ka ng kinabukasan. So, ngayon, so syempre, sa hindi pa po nakakilala sa akin, so by the way, before po ako mag-share ng screen ko, I would like to acknowledge first the presence of our mentors, no other than Mentor Apple Bagatan, at the same time, Mentor Salva Villarino, at the same time, Mentor Dave Villarino, na kung saan sila po talaga ang bumubuo ng ating community, na kung saan andito tayo right now, na talagang ginagawa yung mga pangarap po natin at isa na po ako doon. So ayan, let me share my screen po para naman po is makikilala niyo po kung sino yung napakaganda or napakagwapong nagsishare or nagtutok right now sa harapan niyo. So wala kayong magagawa kasi po ako po ang may hawak ng microphone ngayon. Okay, ako po nasa screen niyo right now. So ayan, so hintay lang po natin yung screen natin. Yan. So pakitype naman po dyan na ng excited if you are excited naman na ma-inspired. Of course, kung na-inspired po kayo kanina, I am sure na ma-i-inspire din talaga kayo dito sa success journey ko. Kasi yan po. Ayan, nakikita na po ba yung screen ko? Yon. So pakitype naman po kung nakikita na po yung screen ko para magsisimula na po tayo. Ayan, kasi yung iba I know for sure na excited na talaga. Okay? Yan. So ayan, so pakitype naman po dyan kung saang bansa kayo ngayon para naman po is ma-shout out natin kung saan nakaabot yung event natin. So, ayan po, by the way, I'm Coach Kevin
Kevin John Prochina. Siyempre, tama po yung sinabi ng ating host kanina na isa po akong 10 years employee and kapatid ng OFW, six-figure earner at nang dahil sa napakaganda nating community which is the AGG company na talagang isa na po tayong natulungan at naging rising star na po tayo dito. So, imagine niyo guys, paano ko to nagagawa? So, siyempre, ano ba si Kevin dati? Okay, so isi-share ko sa inyo ngayon na I know for sure na pakitype naman po dyan ng excited na kung excited na kayo na ma-inspired sa journey ko right now dito sa ating community. So, ito po si Kevin dati, si Coach Kevin na dati pure magsasaka talaga. Imagine niyo nung ano ako dito, habang tumitingin ako sa slide ko, natatawa ako na naiiyak. Bakit? Hindi ko maano sa sarili ko na iba na. Kumbaga, malaki na talaga ang pagbabago sa buhay ko. So ito lang yung life namin dati, nag-harvest ng kalamansi. Kung hindi po kami makaka-harvest, wala kaming kakainin. Kami yung tipong magpamilya na isang kahig, isang tuka talaga. Imagine niyo guys. So, yun, hindi pa yan. So, yan. So, yan po, imagine niyo guys, yan. So, yung dati no, nakakatawa. Oo, nakakatawa siya talaga, pero imagine niyo guys, habang nakakapanood po ako niyan, nakakaiyak. Kasi imagine niyo na ang hirap talaga ng buhay. So, mahirap maging mahirap. Imagine niyo yung bahay, yung ano lang, tent lang yan, dyan po kami natutulog. Nasa gitna po kami ng malapad na sagingan kasi nagtatrabaho po kami, tagagapas po kami, kuha kami ng dahon sa saging. Imagine niyo ang napakahirap talaga yung buhay ko before. So, yes, yun nga, hindi pa lang yan. Ito, meron pa. So, imagine niyo pinakita ko yung kamay ko, yung palad ko. Bakit? Diyan po ako nagiging estudyante na po ako niyan. Kasi hapon po yung school ko. So, morning, nagbabalat kami ng niyog. So, imagine niyo guys, kapag papasok po ako sa paaralan, ganyan po ang kamay ko. Mantsa po yan sa niyog. Pero hindi po ako nahihiya kasi may pangarap po ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung mag-i-stay ako sa ganitong buhay, wala talaga, walang mangyayari sa akin. Imagine niyo, yung damit ko, nagkamantsa-mantsa pa, papuntang school. So, hindi ako nahiya sa sarili ko kasi sabi ko sa sarili ko, hindi naman silang magbibigay ng future para sa akin. So, true enough, so yun. So, ito yung inspiration ko ngayon. So, hindi na lang natin patagalin yung ano natin right now. So, ito yung inspiration ko, yung mama ko at saka yung papa ko. Bakit po ako naghanap ng ibang opportunity? Kumbaga, sila yung dahilan kung bakit ako ay nangangarap at mataas yung pangarap ko. So, yun nga, nang dahil sa parents ko, nag-aral po ako. Actually, I am a student undergrad. Isa po akong teacher undergrad, secondary education. And yes, fourth year, first sem lang po tayo kasi hindi na talaga kaya ng powers ko. Kasi ako lang talaga ang nagpapaaral sa sarili ko. Even na scholar po ako, full scholar po ako sa university na yan. Pero yung araw-araw, syempre yung project sa akin talaga. So sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na kaya to kasi nahihirapan ako sa mga thesis ko, hindi ko na magagawa. Bakit? Kapag nasa bahay lang po ako, anong ginagawa ko? Nasa bundok po ako, nag-harvest ng kalamansi, saging, nagbabalat ng niyog para lang po may pang-project. So ganyan kahirap ang buhay ko. Imagine niyo guys, nag-aaral ako ng first year college, napaluha talaga ako. Kasi nasasabi ko sa sarili ko, first year pa lang ako, grabe na pagsubok na nangyayari sa akin. Bakit? Nagbo-board po ako, first year college po ako. Ano yung ulam ko? Munggo, walang asin at saka walang bitsin. At saka yung yung pagkain ko saging lang. Kasi para sa akin hindi hadlang ang sitwasyon ko na mahirap yung parents ko. Hindi ko i-blame yung yung family ko bakit mahirap sila. Hindi ko sila kumbaga sinisisi sa nangyayari. Kasi sabi ko sa sarili ko, magsipag ako, mag-aral ako. Yun, first year college, doon ko talaga na-experience na grabe napakahirap. Imagine niyo yung munggo na 1/4 kilo, 3 beses ko yan kakainin, walang asin at saka walang bitsin. O imagine niyo guys, yung baon ko sa boarding house, saging, gabi.
kamuting kahoy. Pero yun nga, kung iisipin ko talaga nakakaiyak ang sitwasyon ko eh. Kasi sabi ko sa sarili, hindi na to tama. Kaya pinagpupursige ako sa pag-aaral kasi sabi nila, kapag makapagtapos ng pag-aaral, maganda yung buhay. And then, to cut the long story short, yung naging fourth year na po ako, first sem, so doon ko din nare-realize na ang hirap. Kasi kahit pang bili ng bond paper, hindi ko maibili. Manghingi lang po ako sa mga kaklase ko. Di ba nakakahiya? Pero yun nga, kapag may pangarap ka, hindi mo ikakahiya yung sarili mo. Or walang time na mahihiya ka. Bakit? Ang iniisip mo, yung magiging future mo, hindi lang sa sarili mo, kundi sa pamilya mo na umaasa sa'yo. Di ba? So, yun nga, sabi ko hindi ko na to kaya. Nag-stop po ako ng pag-aaral. So, naghanap po ako ng opportunity kasi ang daming nakapag-graduate ng teacher na wala pa ding nangyayari sa buhay. Kung for loan lang palagi. Loan dito, loan doon. So, yan ang nangyayari sa mga ahead of me na naging teacher na po. Up until now, so, ano pa din, simple din yung sitwasyon nila. So, sabi ko sa sarili ko, thankful ako sa Panginoon. Bakit? Binigyan niya ako ng mga opportunity or mga pag-iisip na hindi ko na lang talaga tatapusin yung pag-aaral ko kasi yun lang din, same lang din ang sitwasyon ko kung ano man yung nagiging sitwasyon nila right now. Okay, so yun nga, dito na po ako nag-iempleyado na. So, sabi ko sa sarili ko, paano ko mabibigay yung pangarap ko sa sarili, even my inspiration, my family, kung hanggang doon lang ako sa bundok. Okay? So ngayon nagtatrabaho po ako, pump attendant. Imagine niyo sahod ko dyan is nasa 125 per day. So namamasahe pa ako, papalik, papunta, tapos walang libre pagkain yan. And yun nga, sabi ko sa sarili ko, kahit sa sarili ko, hindi ko mabubuhay. Bakit? Magkano lang naman yung 125? At yun nga, nagle-level up tayo kasi tayong tipong tao na mapangarap. Nag-apply po ako as a sales marketing department as sales coordinator. Kung familiar po kayo sa MCOR, kung sino po taga Mindanao right now, meron po tayong mga branches sa MCOR around Mindanao. So isa po tayo dyan sa nasa marketing department. Imagine niyo guys, nagle-level up yung sahod, nasa 350. Okay? So ang saya ko na doon kasi ano lang naman yung trabaho ko, paperworks lang naman. 'Di ba? Nag-audit ng mga sales lahat, nagmo-monitor kung magkano na yung benta. So simple na lang yung trabaho ko. Pero sabi ko sa sarili ko na okay yung trabaho, pero yung sahod not enough pa din. Bakit? Same pa din ang expenses, malaki na yung sahod konti, pero mas malaki pa yung expenses na kasi malayo-layo na din yan sa amin. So sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity na makaluwang-luwang naman ako sa sarili ko para makakaipon naman po kahit papano. So, yun, pumunta ako sa Davao City na sa G-Mall Bahada. Familiar po kayo sa Davao, sa Bahada po. Yan po ang napakalaking isa din sa mga mall dyan. Isa po, nag-a-apply po ako dyan as sales associate. So, yun na, after 3 months, syempre ako kasi yung tipong tao na loyal sa company. Kumbaga, kahit buhay ibubuwis ko para maibalik ko lang kung ano man yung naitulong kasi araw-araw buo yung sahod eh. So ibabalik ko din yung pagsaserbisyo ko sa kumpanya. So yun nga, within 3 months, na-promote po tayo as sales head supervisor po sa buong third floor department po. So ako po yung nagmamanage doon, head supervisor po ako doon. Yun, nandun na yung respeto, mataas na yung position ko. Pero imagine niyo guys, pagtanong ko sa mga bodigero ko, sa inventory team ko, sa mga cashier ko, sa mga sales associate ko, kung magkano yung na-save nila sa ATM nila, mas maganda pa sa kanila kasi may 20,000 pa natira, sa akin zero balance talaga. So sabi ko sa sarili ko, hindi to tama. Pero yun nga, wala akong opportunity na makikita pa. So yan, nagtagal po ako ng almost po 10 years po ako dyan. Imagine niyo 10 years kahit sarili ko, wala akong naipundar.
kahit sabihin natin gusto ko ng bisikleta, kahit gulong wala eh. Kahit underwear ko hindi ko nabili. Bakit? Ako po yung breadwinner ng family po namin. Imagine niyo guys, nagtatrabaho ka para sana sa sarili mo, pero yun nga, kahit ni piso na duling wala kang naiipon. That's the truth. Alam yan ng Panginoon at nakikita yan ng Panginoon. Imaginein mo, ako yung head supervisor na yung ulam, umaga, isang itlog, kinabukasan, noodles. Diba ganyan ang buhay ko? Dapat makakain ako ng ng masarap na pagkain. Kasi sa posisyon ko, kung iisipin ko, malaki yung sahod. Kasi imagine niyo, sasahod talaga ako ng 28,000 up to 30,000 sa isang buwan. Pero yun nga, when we talk about savings, wala talaga. Kasi hindi pa sahod, sabi ko nga sa sarili ko, yung family ko sa amin, parang Pinas or nasa abroad ako. Sabi ko, yan na naman, tumatawag naman yung taga Pinas. Hindi pa sahod yan. So ang ginagawa ko is naglo-loan ako. Kinasa-advance ko yung sahod ko. So pagdating ng sahod day, payslip na lang. So nakapanghina na bababa ka galing sa HR or sa finance, wala na, resibo na lang. So, anong nangyayari? Gutom na naman ako bukas. So, ganyan ang buhay ko as empleyado. So, sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity na sana malagpasan ko to or mag-iba naman yung takbo ng buhay ko. So, yun, mag-a-abroad sana ako kasi may nag-offer po sa akin na opportunity. So, that's my privilege sana. Pero sabi ko sa sarili ko na nakikita ko yung mga OFW na same pa din yung sitwasyon. Magtatanong ako, kumusta po kayo dyan? Yun, utang, marami pa silang utang kahit matagal na sila sa ibang bansa. So sino yung abroad dyan na hanggang ngayon is may utang pa din? Pakitype naman po dyan ang number 1. Kasi huwag kayong magsisinungaling kasi marami po akong na-experience dyan na marami talagang nagsishare din sa akin na ang dami daw nilang utang. So, yun, sabi ko sa sarili ko nga, sana hindi na din ako makapag-abroad. So, actually, magsa-sign of contract na lang din sana ako eh. Tapos na sana yun, magta-travel na sana, may schedule na. Pero, yun nga, may sakit yung parents ko. Yun naman, naghingi naman ako ng opportunity. Lord, sana bigyan niyo po ako ng opportunity na andito lang po ako sa Pinas na stable yung income ko. True enough, syempre, napaka-powerful talaga yung blessing na came from the heart talaga yung pagdadasal mo sa Panginoon. So, ito na. So, dahil sa tao na to, nakikilala ko lang sa Facebook. Ito po si Mentor Apple Bagatan, shout out lang po. So, sabi ko sa sarili ko, kahit mawala man ako sa mundo, hindi ko makakalimutan ang taong tumulong sa akin na hindi ko kaano-ano. Hindi ko siya kadugo, sa Facebook lang ako kami nagkakilala. Kumbaga, naghaw lang din ako. Isa din, katulad nyo din ako na naghahaw lang sa Facebook. Okay, so ito po si Mentor Apple Bagata, nakausap ko lang po yan sa Messenger. Sabi niya, ikaw ba yung tipong tao na may pangarap? Sabi ko, yes, ma'am. Okay, so wala talagang hindi ko sinasabi sa sarili ko, baka ma-scam ako. Wala eh. Kasi sabi ko sa sarili ko, this is my answered prayer. Kasi 1 week pa lang ako before, nagdadasal na sana makahanap ako ng opportunity. So ito kaagad ang sa akin. Kumbaga, ito yung hulog ng langit talaga. This is gift from the God. Kasi nga, imaginein mo, nag-scroll lang naman ako. Hindi ko alam yung tinanungan ko na how. Yun talaga ang tao na makakatulong pala sa akin. So ayan, pagkatapos niya, sabi niya, kailan ka? Kailan ka pupunta dito sa Maynila? So sabi ko, kung kinakailangan ngayon. So sabi naman ni Mentor, kung urgent ka, pupunta dito, mahal yung pamasahe. So, kung ako talaga ang pagpadidesisyonin, go na talaga kaagad. Kasi gusto ko na talaga na magbago naman yung landas ng buhay ko dahil sawang-sawa na po ako sa buhay namin doon. Oo, mahirap, enjoy kami pero hindi pa kasi gusto ko din magkapamilya eh. Kung sakali man darating yan,
yan ba ang ibibigay kong buhay sa magiging future family ko? So, di ba, naghirap nga tayo. So, hindi na natin kailangan dadaanin pa o raranasin pa yung mga paghihirap natin doon. So, sabi nga nila, hindi 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 anong tawag niyan, yung pinanganap tayo ng mahirap. Hindi kasalanan po 'yan ng family natin. Ang kasalanan natin doon kung mamatay tayong mahirap because we have a lot of opportunity right now through online na talagang matutulungan po tayo talaga. Lalong-lalo na po dito sa ating community na AGG community po. Okay? So, nang dahil yan, sinundo po nila ako sa airport, yan po si Mentor. First meet po namin yan, siya talaga ang nagsundo sa akin sa airport. So, yan. Thank you so much po once again, Mentor Apple Bagatan, kasi siya po yung ginawang instrumento ng Panginoon para makikita ko po tong opportunity right now. Kaya ngayon, sabi ko sa sarili ko, kahit mawala man ako sa mundo, hindi ko na to babalikan ang pagiging empleyado. Kasi alam ko na yung hirap, pagod, na dun mo talaga ma-experience na parang nagtatrabaho ka na wala. Bakit wala kang naiipon? Okay, dito lang din ako naturuan na mangangarap ng malaki. Dahil sa pagiging empleyado talaga, ang routine mo, ang nasa isip mo, gising ka, ligo, duty, uwi na naman. Ganyan lang talaga. So wala kang iniisip iba. Ang iniisip ko lang dati, sana kung 1 million man ang sales ko right now, today, bukas, dapat 1 million din. Kasi kapag hindi ko maihihit yung million ko adi na sales, talagang mapapagalitan ka talaga ni Gaisano. Oo. So si Sir Justin po ang may-ari ng Gaisano na talagang mumurahin ka talaga. Imagine niyo guys, grabing mura ng may-ari talaga ng Gmall na yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit minsan hindi ako minura ng parents ko, even my mama na ang bibig talaga niya, pero hindi ako minumura. Ito talaga si Sir Justin. Sabi ko sa sarili ko, kung makakahanap talaga ako ng opportunity, ayaw ko na talaga dito. Okay, so yan. So true enough, so yan po, nang dahil sa mga tao na tumutulong sa akin, dito na po na na-experience ko ang income result ko na dati sa pagiging empleyado ko, hindi ko talaga nararanasan. Imagine niyo na 14,000 isang araw ko lang po yan kinikita. Yung 14,000, imagine niyo guys, 20 days ko yan tinatrabaho. Buwis buhay pa yan kasi kung maglendol, wala kang magagawa. Hindi ka papalabasin ng amo mo ng may-ari. Kasi ikaw yung frontliner daw, sabi nga. Sabi ko nga din, yung frontliner ba, wala bang kamatayan? Kasi bakit hindi nyo kami palabasin sa building? Kasi yung pinapalabas yung mga associate lang. Kami ba is, marami ba kaming buhay? So yun, yung pagsabi ko ng ganyan sa concession room namin, talagang namimuhan po ako. Pinatawag po ako sa HR, bakit ganun daw, wala akong respeto. So imagine mo, may memorandum na kumbaga feedback yan or sa background mo. So kung good employee ka, nabawasan na yung star mo. Kasi may star kami yan kapag nakagawa kami ng disrespect or hindi namin nagagawa yung responsibility namin, bawas yung star namin. So, nagfi-feedback yan sa background na kung pwede ka i-lay off or tanggalin sa trabaho. So, yan po, yun ko na sabi ko, wala talaga tayong magagawa kasi wala yung oras natin, yung hindi natin hawak So yun, napakaganda dito kasi nga kumikita tayo ng 10,000 sa isang araw, 14,000, imagine niyo guys, 9,000. So saan ba kayo nakakahanap na mag-empleyado kayo, nakikita kayo or sasahod kayo sa isang araw ng 10,000? Okay, so
Next po tayo. So sa napakaganda ng ating community, dito ko po na-experience na times 2 po ang kinikita ko or sinasahod ko dati. Na kumikita po tayo sa isang buwan 66,000 at nasundan pa din niya ng 71,000 mahigit. So hindi ko na po nilagay lahat yung yung result natin dito kasi maliliit na talaga, hindi na makikita sa screen. Pero ito lang yung masasabi ko, napakaganda talaga, hindi ako nagsisisi na tinapangan ko talaga yung decision ko na nag-oo ako sa tao na hindi ko kakilala, nagsugal ako, even na yung, syempre may puhunan di ba? Dati wala akong trabaho kasi wala na ako sa work, naka-leave po ako in 2 months, so wala akong pera doon. So ano yung ginagawa ko? Naghanap po ako ng paraan para makapag-start lang po dito at para makapunta lang po dito sa Metro Manila. Okay, so nang dahil sa mga dito sa ating community, so ito na po yung mga achievements natin. Na kumbaga, na-awardan po tayo ng top 1 as Millionaire in the Making, top 1 as Direct Master, at naging top 3 po tayo sa buong community. At imagine niyo guys, kahit buwis-buhay ang itataya ko doon sa pagiging empleyado ko, even certification of appreciation is wala talaga akong natanggap. Puros mura lang ang natanggap ko, hindi yung appreciation. 'Di ba? Even yung papel lang, certificate, is masaya na tayo Pero wala. Mura, IR or incident report ang matatanggap lang, or tatawagin ka, ipipage ka ng HR, papuntahin ka doon kasi may nagawa ka na labag sa kumpanya. Imagine niyo guys, hindi nila nakikita yung kabutihan na ginagawa mo. Pero dito sa atin, sa community natin, lahat ng ginagawa mo, maliit man yan o malaki, na-appreciate yan. At talagang na-awardan ka, tinatawag ka, or aakyat ka sa stage na may magpapalakpak sa'yo. At nang napakaganda pa, habang nabigyan ka ng award, kumikita ka pa ng maganda. Diba? At next po, so ito yung isa din sa mga achievements po natin sa M1 na yung mother community natin. Ito yung Leaders Summit po or Leaders Meeting na kung saan nag-a-attend po kami dyan. So imagine niyo guys, hindi ko to nararanasan before. Kahit maganda yung position ko, hindi ako na-awardan sa buong whole branch po ng company po namin dati sa Gmall Davao. Hindi po talaga ako na-awardan, pero dito merong mga certification po tayo na ang daming tao niyan. Imagine niyo guys, I think is nasa 500,000 almost po ang nag-attend dyan ng leader summit na dyan, pero isa po ako na nakapunta dyan sa stage. 'Di ba? Ang saya-saya na marami pa tayong natututunan at syempre pinapalakpakan pa tayo ng mga maraming tao. And yes, ito yung last achievements po natin. So, isa po tayo dyan sa naka-attend sa M1 na kumbaga the new chapter. Kumbaga ito yung new chapter ng buhay ko na ito na talaga, this is it. Na whatever it takes, ipagpatuloy ko to, gagawin ko to, patay na kung patay, I will do whatever it takes talaga. Nasabi ko sa sarili ko, ito na talaga ang kumbaga tell that do as part ko, na hindi ko na talaga bibitawan ang ganitong opportunity. Bakit? Dito ko nararanasan na naka-experience ng magandang buhay, na nandun yung financial freedom na kung yung gusto mo na mabibili mo, mabili mo talaga. At syempre, dito ako naka-experience na kung saan marami tayong natutulungan ng mga tao dito sa ating community. Ang dami talaga. At isa po tayo dyan na naka-award, na-awardan ng certificate of participation kasi isa po tayo dyan nag-participate sa new chapter. Imagine niyo guys, ang dami ko talagang natutunan dyan. So, I know for sure, and excited na din ako na next time na kayo naman yung next na makakasama namin dyan sa new chapter na yan. Kasi hindi lang first batch niyan, may second batch. Kung ibig sabihin may second batch, may third batch din yan. Okay, so napakaganda talaga na
dito tayo napunta sa tamang opportunity, sa tamang community at sa tamang company. Kasi napaka-generous, natutulungan talaga tayo na aangat. At ang napakaganda dito guys, kumbaga nakikita ko na talaga ang magiging future ko, na visualize ko na kung ano yung naghihintay na future ko po dito. And yes, ito yung lifestyle ko dito na imagine niyo guys, yung nakatulog lang sa yung kubo na tent lang, iba na ngayon. Iba, nakaka-touch na o kumbaga kung babalikan ko yung mga picture ko dati, nakakaiyak. Nakakatawa siya pero nakakaiyak. Bakit? Hindi ko expect sa sarili ko na ang dating walang-wala, nakatulog lang sa sagingan, nakatulog lang sa walang dingding na bahay, kumbaga ano lang, roof lang or tent lang talaga, ito na yung na-experience ko ngayon. 'Di ba? Sabi ko sa sarili ko, ito na, hindi ko na talaga to bibitawan kahit anong mangyari. Kaya nasabi ko sa sarili ko, kung hindi man ako papaalisin dito sa community na to, kung hindi man ako papaalisin dito, hindi talaga ako aalis. Kasi dito ko na nakikita yung magiging future ko, hindi lang sa sarili ko, sa mga tao pa na nagtiwala. Isa na kayo doon na sa Zoom natin ngayon, isa na kayo na sama-sama natin aabutin yung mga pangarap natin. Because I know for sure, kung may nauna, yung nahuli, I know for sure na papunta din kayo. Papunta din tayo. Kung ano man yung nakuha nila 5 years to 10 years from now, doon na natin mai-experience ang magandang buhay natin. Sa ngayon, so nandito pa tayo sa first step, so hindi pa natin makukuha talaga yung tinatawag na financial and time freedom. Pero darating din ang panahon na 5 years from now or 3 to 5 years from now, mai-experience natin yung sinasabi nila na time freedom, na kumbaga hawak mo na yung oras mo, gusto mo magpunta ng Boracay, why not? Kasi hawak mo na yung oras mo at malaki na yung kinikita mo. And ito po, isa din sa na-experience ko yung the new chapter, isa na din yung lifestyle ko kasi nga, andito po kami sa Punta de Fabian Resort sa Barastanay po, na talagang ang ganda ng view. 'Di ba? So sabi ko sa sarili ko, next time naman, yung grupo ko naman ang makapunta dito sa ganitong mga resort, sa ganitong view. So, kumbaga, nabivisualize ko na yung kasama ko na yung buong community ng M1, na nabivisualize ko na yung mga leaders ko ngayon na madagdagan pa sila, na sila naman yung next na makakasama ko dito, at yung buong RDE community at yung executive community na talagang lahat tayo magsama-sama. So nakikita ko na talaga yung visualization or yung kumbaga yung finish line sa dito kung gagawin natin to tuloy-tuloy. Yun nga, uulitin ko, 3 years to 5 years from now, makikita na talaga yung resulta na pinaghirapan natin, na anuman yung mga pagsubok na hinaharap natin, fears are fears. Para naman po, kung hindi natin haharapin yung mga takot natin, hindi talaga natin makukuha yung mga inaasam-asam natin na mga pangarap sa buhay. Imagine nyo, sa pangarap natin to, hindi lang tayo ang nakasalalay dito. Ang daming umaasa, hindi lang yung family natin, kundi yung mga tao pa nangangailangan ng tulong. 'Di ba? Yan ang mga layunin natin dito, na hangga't matulungan natin yung isang tao, tutulungan natin para naman po isaangat sila, lalong-lalo na sa mga OFW natin dyan na nagtagal sa ibang bansa na no choice, na kahit gusto nila na mag-for good na wala silang magagawa. So yan po ang isa sa mga project po natin dito, na tutulungan natin sila na maka-for good na. Okay, so kaya ba natin yan? Natutulungan natin. Pakitype naman po dyan ng yes coach kung kaya nyo na tumulong sa mga kababayan nating OFW na yung tinatawag na ang bagong bayani. Bakit? Binuhis nila yung buhay nila para sa pamilya nila. Okay? So yan po. Unang-una po, magpapasalamat po ako sa RDE family together with executive family, na kung saan sila yung nagbibigay
motivation sa buhay ko dahil nandyan po sila palagi sa akin na sinasabi, ganito gagawin mo para ano naman yung mga pangarap mo makukuha mo at marami ka pang matutulungan. At syempre sa M1 Unite na talaga nandyan po talaga sila sa atin na kumbaga napaka-generous yung kumpanya, yung community natin. Kahit nandyan talaga sila nakatutok hands-on na nagtitrain or nagtuturo po sa atin. At of course, yung sa EGG company po natin kasi walang RDE community, walang executive community, walang M1 community kung wala po si AGG at wala po tayo ngayon. Tama? So unang-una, papasalamatan din natin yung Panginoon kasi siya yung dahilan lahat kung bakit tayo andito right now para gagawin natin sabay-sabay yung mga pangarap natin sa buhay. Okay, so yan po bago po ako syempre magtapos, mag-iwan lang po ako sa isang verse na Proverbs 16 verse 3 na commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Kumbaga, ipagkakatiwala mo lang sa Panginoon kung ano man yung gagawin natin right now. Bakit? Itatag niya kung ano man yung mga plano natin. Kumbaga, siya yung magbi-build or siya yung mag-i-establish kung ano yung mga plano natin. Kaya nga, ipagkatiwala lang natin lahat kung ano man yung mga decision natin right now, ano man yung mga plano natin right now, ipagkatiwala lang natin talaga sa Panginoon kasi siya ang dahilan kung bakit andito tayo ngayon. Okay? So thank you so much. I hope na inspired po tayong lahat na imagine niyo guys na dating walang-wala ngayon. Ang laki. Sabi ko sa sarili ko, malayo pa, pero malayo na. Bakit? Hindi ko ma-imagine sa sarili ko na ito na si Kevin ngayon. Na dating parang, sabi ko nga kanina, kulang na lang ng buntot para yung monkey, yung pero iba ang transformation ko. So kahit hindi ko pa nakuha talaga yung resulta ko na yung ginugol ko dito, ang transformation pa lang sa sarili ko, resulta na, napakalaking resulta talaga. Kaya ito yung masasabi ko, lalong-lalo na sa mga members na dyan, ipagpatuloy nyo, ituloy-tuloy nyo lang to. Kahit anong mangyari, meron mga mga downfall na manghihina tayo, pero gagawin natin yung best natin na i-left up natin yung sarili natin. Kasi nga, kapag susuko ka dito, talunan ka talaga. Kapag go ka dito, tuloy-tuloy mo to, doon mo ma-experience na kumbaga panalong-panalo ka. At sa mga hindi members dyan na nandito right now, wag na kayong magdadalawang isip na gagawin to, susubukan to, kasi andito na po kami na talagang nagpapatunay na kahit ano ka man, anong background mo, wala kang pinag-aralan, marunong ka lang bumasa kunti, makasulat ka, alam mo yung cellphone, paano maghawak ng phone, it's okay, you are qualified here in our community. So, tutulungan ka namin, dadapaan ka namin, na talagang ilalak ka pa namin, or nandun yung empowerment kasi dito sa community natin, i-empower ka talaga para hindi rason na wala kang natapos o ano man yung background mo, wala ka ng future. Hindi natin tinitingnan yung background dito. Ang chine-check po natin dito kung ikaw yung tipong tao na mapangarap sa buhay or even tambay ka, walang problema po yun. Kasi hindi po lahat ng tambay walang pangarap sa buhay. Ang sa kanila lang is walang opportunity na nakikita nila walang tao na lumalapit sa kanila to share the opportunity and to help them para magbago yung buhay nila. Okay? Sa mga OFW dyan, wag na po kayong pang magpatumpik-tumpik pa, karaka na, grab mo na to. Kasi nga, this is the right time, this is the right opportunity na magbago yung buhay nyo. Kasi ang dami ng OFW dito na nagbago yung buhay, nakauwi na for good. So I know for sure na ikaw naman yung next na makauwi na dito for good at may ipon na malaki. With that, thank you so much. So, yan po, ibabalik ko na po sa ating napaka-cute, napaka-pugi, at napaka-matatag na host, Coach Paul Benzo. To God be the glory.
Yun, thank you so much, Coach Kevin, sa talagang inspiration mo din talaga sa amin lahat. At napakalupit, di ba, mga na-share mo din sa amin. Kaya, kulang din natin ng gratitude si Coach Kevin din talaga, and especially yung mga nagtotalk dito sa ating event right now. Sa first share po natin, thank you. And sa pangalawa, and sa last share po talaga natin na talagang pinakita sa atin ano ba yung buhay na nag-aantay